Magandang araw po sa inyong lahat. Well, siyempre po, nakaugulan na naman natin na halos araw-araw tayo po ay nag-i-spokes hour. Pero ngayon po, kakaiba po ang ating spokes hour. Dahil importante po itong araw nito sa akin. Ang ika-4 na Setyembre ng taong ito po ngayon ay ang ika-isang taon mula po nang ako ay umalis ng Pilipinas para mamuhal na po in exile sa ibang mga bansa. Sa totoo lang po, I'm 58 years old. At sa buhay na binigay sa akin ng Panginoon, 4 na beses po niya akong binigyan ng pagkakataon na mamuhay sa ibang bansa. Sa katunayan po, sa aking pamilya, ako lang po ang nananatili sa Pilipinas. 6 po kami magkakapatid, pero wala po ni isa except for me na nananatili sa Pilipinas. Sa aking mga pinsan, kami po ay 14 na magpipinsan. Sa 14 po, 3 lang kaming nasa Pilipinas. Talaga pong ang buong angkan ko, mas minabuti pa na tumira sa ibang mga bayan. At meron naman pong dahilan yan. Yung aking pamilya po nung panahon ni Marcos Sr. ay talagang nanindigan po laban sa diktadoryang Marcos. Yan po yung panimula kung bakit isa-isang nagpunta sa ibang mga bansa ang aking pamilya. Nagsimula po yan sa aking tiyo na naisyuhan ng arrest, search and seizure order ni Marcos, na una ay kumuha ng asylum dito po sa France at lumipat sa Amerika. Ang pinsan po ng aking lola po ay si Joey Salonga at siya rin po ay nanirahan sa Amerika habang meron po martial law. Bumalik para buhay muli ang Liberal Party. Siyempre po, ang kadahilanan kung bakit umalis ng Pilipinas, gaya ng ibang mga Pilipino, naghahanap po ng mga oportunidad, lalong-lalo na nakatikim na talaga ang pamilya ko ng pagigipit sa kamay ni Marcos Sr. Sabi nga nung aking mga pinsan, no, bakit ka pa kasi nagtyaga dyan sa Pilipinas? Alam mo naman kung anong mangyayari dyan. Habang ang sistema sa Pilipinas ay hindi nagbabago, na ang pinakamalaking negosyo ay politika, at ang mga politika ay siya rin nagmamayari ng halos lahat, hindi magbabago ang Pilipinas. Kaya kung ano man yung kaunting kapital na aking pamilya, at medyo may kaya naman po sila nung panahon ng martial law, ay linabas na nila at minabuti nilang manirahan na nga po sa abroad. At syempre po, halos lahat sila ay nasa Amerika. Pero matigas po ang ulo ko. Una po, matapos ang 1 taon at kalahati sa UP nung college, ako po ay napunta ng Amerika. Dahil nga po hindi ko alam kung saan manggagaling yung sasaksak sa akin. Noong mga panahon pong yon, aktivista tayo. At talaga pong mainit ang administrasyon ni Marcos Sr., lalong-lalo na high school pa lang, ako'y talagang nagsasalita na sa mga rallies laban kay Marcos Sr. Simula pa po noong rally laban sa Education Act. Yan po yung pinakaunang rally matapos po madeklara ng martial law. Ay, sa katunayan po, high school pa lang ako, nakidebate na ako kay Amy Marcos tungkol sa martial law, no? At kung bakit ito ay nagre-resulta sa malawakang paglabag sa karapatang pantao. Naalala pa po yan ni Amy Marcos. Hindi po niya ako makakalimutan. Dahil yung pangalawang tao na nakidebate sa kanya, isang estudyante ng PUP, kung hindi ako nagkakamali, Trajanong pangalan, napatay po matapos ng debate na yan. Ako naman po, siguro dahil high school ako, siguro akala ni Amy Marcos, cute ako, hindi naman po ako namatay. Nabuhay pa rin ako, no? Hanggang ngayon. Kaya nga po pag kami nakikita ni Amy Marcos, talagang alam po niya, matagal na ang pagkakakilala namin, nagsimula yan dahil dinibate ko siya habang siya ay isang law student at ako'y hamak na high school student lamang tungkol sa demokrasya sa ating bayan nung panahon ng martial law. In any case, ang importante po, nanirahan po ako sa Amerika, nagtapos sa aking kolehiyo, pero nung nakita ko po ang nangyari sa Pilipinas nung EDSA, hindi po talaga ako po pwedeng manatili sa Amerika.
At ako po talaga ang sabi ko, nagpunta lang ako sa Amerika para nga magkaroon ng kinabukasan dahil hindi ko alam kung sinong sasaksak sa akin. Yung Marcos Sr. o ang mga kaliwa na ang pulisiya nila dati pag ikay titiwalag sa kanila, ikay papatayin. Kaya nga po, hindi bababa sa 1,000 napatay ng mga komunistang CPP-NPA galing mismo sa hanay nila. Ito po yung mga sumunod sa akin na tumiwalag. Ako rin pong pinakaunang tumiwalag dyan sa mga komunistang CPP-NPA sa edad na 15 o 15 anyos. At hanggang ngayon po, yung pinakamatitindi kong mga katiwali sa politika, sila pa rin po yan. Yung mga nagsusulat laban sa aking nominasyon, yung mga nagsusulat laban sa aking asylum, sila pa rin po yan. Mga kampo ni Joe Masison na hindi makalimot na si Harry Roque unang-unang tumiwalag sa kanila dahil si Harry Roque hindi pumapayag na didiktahan lamang kung anong sasabihin, didiktahan lamang kung anong gagawin sang-ayon doon sinasabi nilang centralized decision-making process. Sabi ko kasi, para pa ako binigyan ng katalinuhan ng Panginoon kung susunod-sunuran lang ako sa mga tao na hindi ko naman kakilala kung sino sila. So nung nakita ko po kung anong nangyari sa EDSA, nasa Amerika po ako noong mga panahon na yon, wala po talagang kaduda-duda na ako po ay uuwi sa inang bayan. Dahil ang inantay ko lang naman po, mawala yung rehimeng Marcos Sr. Matapos ko pong umuwi at matapos ang abogasya, ako po'y nakapag-aral muli. Ito po ay mahigit kumulang 10 taon matapos na ako'y makabalik galing sa aking pag-aaral sa Amerika. Nag-aaral po ako ulit sa Inglaterra at matapos ang aking 1 taon para makuha yung aking Master of Laws, wala rin po kaduda-duda na ako'y uuwi. Now, yung mga pagkakataon po na matapos ako mag-aral, meron po talaga mga pagkakataon na mag-ibang bayan na. Sa katunayan, nung ako po'y nag-graduate sa college sa University of Michigan, na-recruit po ako sa campus mismo. Cargill, isa pong agriculture company na multinational company, ang nag-offer na sa akin ng trabaho. Noong una, tinanggap ko. At ako yung magiging base sa Minneapolis. Doon daw po ang headquarters ng Cargill. Siguro kung tinanggap ko yon, ako po ay isang senior executive na ng isang multinational company na aktibo sa agrikultura, lalong-lalo na sa Pilipinas at sa Southeast Asia. Pero hindi ko po talaga maisip kung paano maninirahan sa lupang hindi sa atin. Ang sa akin po, kung ako'y mabubuhay naman at hindi naman ako maghihirap na tuluyan sa inang bayan, miski wala ako yung mga comforts na makikita sa ibang bansa, tatanggapin ko na po yan. Dahil iisa lang ang bayan ko. Iisa lang ang aking tatawaging my home. Ganyan din po nangyari sa akin matapos ang aking Master of Laws. In fact, nung ako po'y nag-aral ng Master of Laws sa Inglaterra, ang aking mga naging profesor ay mga kinikilalang mga Diyos sa larangan ng international law. Mga big names po sila. Rosalind Higgins, naging presidente ng International Court of Justice. Si Sir Eli Lauterbach, na talaga naman pong kinikilala na numero 1 sa international law. At si Professor Greenwood na naging judge din ng ICJ. Dahil po sa endorso ni Sir Eli Lauterbach, kaya bago ako mag-aral. Dahil nga po, sinita ni Sir Eli Lauterbach, si now retired Judge Raul Pangalangan. Bakit hindi nagtuturo yung aking estudyante sa London School of Economics sa si Harry Roque, who's brilliant? Dapat siya magturo sa UP College of Law. At yan po talaga ang kwento kung paano ako na-recruit. Kasi nung ako naman po yung nasa College of Law, hindi naman ako kulelat, pero hindi rin ako top of the class kasi ako po yung naging working student. Dahil ang katunayan po niyan, ayaw ako pauwiin ng aking pamilya matapos ako magtapos ng kolehiyo. At dahil ako yung nagpumilit, kinailangan ako na magsuporta sa sarili ko. So totoo po yan. Pagamat may kaya ng kaunti ang aking pamilya, sa College of Law po, ako na ang nagpaaral sa sarili ko. Unang-una, dahil nga sumuway ako dun sa kagustuhan na aking pamilyang manatili sa Amerika. At pangalawa, dahil ang sabi ko naman, sapat-sapat na namang tulong na nakuha ko sa pamilya ko na napag-aral ako sa Amerika. So in any case, matapos po ang England, doors open. At isa sa pintuan na nabuksan
ay yung pagpasok ko nga po sa UP College of Law bilang isang profesor, courtesy of an endorsement kay Sir Eli Roterpac dun sa dating dean ng UP College of Law na si Raul Pangalangan. Pero dahil nga po, ako naman po ay naging mabuting estudyante sa ilalim ng mga leading figures ng international law, po pwede pong nabuksan ng marami pang mga pinto para sa akin para manirahan sa abroad. Nandyan po pagpatrabaho sa mga international organizations o di naman kaya sa mga international organizations gaya ng United Nations. Dahil talaga naman po pag nakita nila ang recommendation ng aking mga profesor kung saan ako naman po ay naging mabuting estudyante, I'm sure tayo po ay natatanggap. At habang tayo po ay nagtuturo sa UP, marami rin mga pagkakataon ang dumating para ako'y manirahan na naman sa ibang bayan. No? Nagturo po tayo sa American University. At doon po, ino-offer naman po tayo na kung gusto natin magkaroon ng full-time job, bagamat wala pang tenure, dahil ang tenure will come after 3 to 4 years, kung ang tingin nila ay ikay karapat-dapat na manatili, po pwede. Pero ang ginawa ko po, nagturo lang ako 4 beses ng summer, pero umuwi po ako ng Pilipinas para magturo during the regular semesters. Ganun din po naging karanasan ko sa Singapore. Ako po ay naging fellow ng tinatawag na fellow dyan po sa National University of Singapore College of Law. At kung ako po talaga ay nanatili doon sa Singapore, hindi po malayo na ako naman po ay nabigyan ng full-time job dyan. Dahil pabalik-balik po talaga tayo sa Singapore. Nagkaroon pa kami ng 2 book project kasama po ang NUS at ang Cambridge University. Pero sa kabila ng lahat ng mga pagkakataon nito, umuwi po tayo dahil hindi ko po talaga maisip na tumira sa kahit ibang lugar, kahit anong bansa maliban po sa bansang Pilipinas. Bakit ba kasi mahal na mahal ko itong Pilipinas? Minsan po hindi ko maintindihan. Siguro po dahil sadyang napakaganda ng ating bayan. Talaga naman po ako yung aking kabataan, pinupuntahan ko, linalangoyan ko lahat ng pinakamagagandang beaches, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa maraming parte ng daigdig. At sa aking karanasan, wala pong kasing ganda ang ating karagatan. Maski ikumpara mo pa sa ating mga karatig bansa ng Thailand, Indonesia, Malaysia, at Vietnam. Sa aking palagay po, wala sa kalingkingan ang ganda ng Boracay, ng Bohol, maski pa ikumpara mo sa Bali at sa iba't iba pang beaches ng Southeast Asia. Nung ako po ay kabataan din, talagang mahilig po tayo umakyat ng mga bundok. At nakaakyat din tayo ng iba't ibang klaseng bundok, hindi lang sa Asia, kundi sa Europa at sa Amerika. Pero sa akin, iba pa rin yung ganda ng ating mga bundok. Kasi bilang isang tropical country, depende kung gano'ng kataas ka na, iba't ibang mga tanawin ang nakikita mo kada araw na ikay umaakyat ng bundok. Siguro po dahil din sa ating nakaugulian na kainin. Bagamat ako po ay maraming beses na nanirahan sa ibang lugar, ang pagkain Pilipino pa rin ang aking hinahanap. Sa katunayan, yan ang dahilan kung bakit natuto ako magluto sa Amerika pa lang po hanggang dito sa Europa. Kasi hindi ko makain ang pagkain ng iba. Hindi ko naman masasabi na ang dahilan kaya ako nasa Pilipinas ay ang dahil sa aking mga pamilya. Sa katunayan, kung pamilya ang pag-uusapan bago ako nagkaroon ng asawa at anak, lahat na ng pamilya ko nasa Amerika. So, kung ang dahilan ay pamilya nung panahon na ako'y binata pa, dapat sumama na ako sa pamilya ko sa Amerika. Dahil sila naman, pagamat may konting kaya sa Pilipinas, talaga nagsimula rin sa wala. At dapat siguro, nakiramay ako dun sa mga panahon na lahat kami ay nagsimula sa wala sa Amerika. Pero hindi po, pinili ko pa rin na manatili sa Pilipinas. Well, part of the reason po kasi parang kami pinalaki po ng aming mga lolo't lola at kung kailan tumanda na yung lolo't lola ko, wala na silang kasama dahil lahat sila ay nasa Amerika. So habang ako po ay nasa College of Law, ako pong naging caregiver sa lahat ng aming mga matatanda. Lolo-lola na nagpalaki sa amin, ako po ang nag-alaga nung sila ay nagkasakit, ako po ang naglibing nung sila po ay pumanaw. Nandyan din po yung aking mga tiyo-tiya na mga walang asawa. 3 po sila. 2 tiya na walang asawa, 1 tiyo na walang asawa, nakasama rin namin sa bahay. So dahil ako po ay natira sa Pilipinas na nag-iisa, ako rin po nag-alaga nung lahat sila ay nagkasakit. Ako rin ang naglibing sa kanila nung sila ay pumanaw. At ganyan din ang nangyari sa aking mga magulang.
Nung aking nanay po, bagamat siya nagpunta sa Amerika, yung huling 5 taon niya ay sa akin po tumira at ako naman po'y nagagalak. Kasi noong mga panahon na yon, nung umalis siya sa Amerika na narito pa kami sa Pilipinas, talagang hindi ko siya mapatawad. Kasi ang nangyari po, naunang umalis ang aking nanay para samahan yung aking kapatid na panganay na nag-aral sa Amerika. Pero nagkaroon po silang diferensya dun sa aking tiyo na nagpapaaral sa kanya at bumukod. Napunta po ang nanay ko para sa short-term academic conference, hindi na po bumalik. Dahil ang sabi ng aking ate, ayaw na niya bumalik sa kanyang tiyo at sinamahan naman ang aking nanay. So mula mo nung mga panahon na yon, parang nagkaroon ako ng sama ng loob dahil umalis siya. Nag-OFW, second year high school pa lamang ako at hindi na bumalik. Maniwala kayo't hindi, nakita na lang kami muli nung ako po'y nag-aral sa Amerika at nung siya'y umuwi nung huling 5 taon ng kanyang buhay. Nawala po lahat ng galit ko, inalagaan ko nanay ko nung siya'y nagkasakit at dahil naubos nga yung kanyang pera dahil sa dialysis, nung ako'y naging kongresista, ang una-una kong hinain na panukalang batas ay yung universal healthcare at ngayon po, hindi na po malilimas ang pera ng ibang mga nagda-dialysis dahil hanggang 4 na beses na pong libreng dialysis ang binibigay sangayon sa batas na ating naisulong. Ganon din po ang karanasan ko sa aking ama. Hindi po kami naging malapit sa aming ama dahil sa totoo lang po, lumaki kami na hiwalay sa aking ama. Pero nung huling mga araw niya, lahat po'y nakalimutan ko. Lahat nung kung ano man yung sama ng loob, nakalimutan ko at tinanggap ko po na siya ay aking ama na kinakailangang alagaan. So siguro po, hindi lang sa pagmamahal sa bayan ang dahilan kung bakit ako ay nanatili sa Pilipinas, bagamat ang daming pagkakataon. Siguro po ito ay dahil din sa obligasyon sa ating mga matatanda na dahil sila ang kumukup sa atin para maging tao, kinakailangan sa kanilang pagtanda, ako naman ang mag-alaga sa kanila. Pero ang katunayan po, pwede naman pong kumuha na lang ng mga babayaran para mag-alaga dahil meron naman po silang sapat na resources. Ang katunayan po, nanatili pa rin ako sa Pilipinas dahil hindi ko po makita na manirahan sa ibang bayan. Kung iisipin ko, ito po siguro dahil naramdaman ko yung lungkot na malayo sa kaibigan, malayo sa pamilya, habang ako'y nag-aral at habang ako'y nagturo sa iba't ibang lugar. Siguro, ninanais ko lang makita yung gulo ng Maynila. Sabi nga nung awitin, no? Yung Manila, no? Mga jeepney mong nagliliparan, mga pae mong nagagandahan. Yung pollution, siguro pati yun namimiss ko. At saka yung paghamon sa buhay na talagang sa aking kaso, dahil ako naman po hindi nag-empleyo, wala kang kikitain kung hindi ka kakayod bilang isang abogado. At buong buhay ko naman po, bukod dun sa aking naging pagtatrabaho bilang isang working student sa Kongreso at isang taon na nag-empleyo bilang isang abogado, talaga naman pong kung hindi ako kakayod, wala akong kakainin. Dahil ako po talaga ay loan practitioner ng batas. Hanggang lumaki-laki yung aking opisina, umabot kami hanggang 12 na abogado until pumasok na ako ng politika. Yung pagpasok sa politika, aaminin ko po, dahil yan po sa nakita ko sa aking kamag-anak na si Joey Salonga. Nakita ko naman po kung paano mamuno si Joey Salonga ng isang mamuno sa legislatura na naging autor ng pinaka-importante mga batas kasama na yung ating anti-plunder law. At nakita ko na hindi naman lahat ng tao na naninilbihan sa gobyerno ay magnanakaw. Dahil kilala naman po natin si Joey Salonga bilang isang Mr. Clean. Pero aking dalawang lolo rin po nagsimula sa karera sa politika. Yung aking lolo sa nanay, si Polito Lopez, isa po siya sa pinakaunang konsehal ng Quezon City. Siya po ay naging malapit sa pamilyang Quezon, pero naudlot po ang kanyang karera sa politika dahil yung aking nanay at aking tiya na nagpalaki rin sa akin, yung retiradong judge, si Dila Lopez, nung sila po ay lumalaki, umiyak po ng 3 araw at ng 3 gabi dahil hindi nila maatim na yung bahay nila palaging puno ng tao at wala na silang kinakaing agahan. Kaya po napilitang tumigil sa politika yung aking lolo, na si Polito Lopez, at
naging executive po ng Procter & Gamble. Sa panig naman ng aking tatay, ang Rocky po ay sa ngayon po, siya pa rin yung pinakamahabang nanungkulan siguro bilang isang counselor ng Pasay. Hindi na po siya nagkaroon ng pagkakataon na umakyat pa kasi nung nawala na po si Marcos, at alam naman natin ang panahon ni Marcos, nandun po yung Pablo Cuneta, siya po nagdesisyon na rin na magretiro sa Amerika. Yung kanyang kakampi sa politika na si Duway Calixto na-appoint po as OIC, naging mayor at ngayon ang kanyang mga anak ang nagpatuloy ng kanilang nasimulan sa Pasay. Pero dahil ang aking lolo Max Roque ay retire nga po sa Amerika kasamang karamihan ng kanyang mga anak, natigil po ang karera sa politika. Sumabalik tayo, bakit ako nanatili sa Pilipinas? Kasi nga po, Pilipinas lang yung aking tinatawag na aking tahanan. Pilipinas lang po ako completely komportable. Pilipinas lang po ako completely na naniniwala na walang po pwedeng magpaalis sa akin dyan dahil ito ang aking bayan. Akin ito. So, noong Setyembre 4, nung isang taon po, nung ako nagdesisyon na umalis, malungkot po sa akin yun. Dahil alam kong hindi ako makakabalik habang nandyan pa ang Marcos. Siguro naman po alam niyo kung bakit kinailangan ko umalis. Pinagbayaran ko po yung aking paninindigan sa karapatan ng malayang pananalita. Masakit po mga binabato ko laban sa mga Marcoses. At bakit naman hindi masakit ang sasabihin ko laban sa mga Marcoses? Talaga namang dugong magnanakaw sila. Talaga namang dugong diktador sila. At talaga namang palpak sila sa kanilang pamumuno. Tama lang po ang mga maanghang na salita ko laban sa mga Marcoses. At tinatanggap ko po yung kahirapan na naging kapalit sa aking paninindigan sa karapatang ng malayang pananalita na sabihin sa taong bayan, panahon na tanggalin sa pwesto once and for all, hindi lang ang Marcos Jr., kung hindi ang lahat ng mga Marcoses. Napakadali po na makipagkunsyabahan sa mga Marcoses. Sa katunayan, nung nabiyak na ang Marcos at ang Duterte, pwede naman akong pumanig sa mga Marcoses. Bakit hindi? Sa katunayan po, yung naging chief of staff ko bilang isang presidential spokesperson ay naging ihada ko kasama ang mag-asawang Marcos. At hanggang ngayon, yung naging chief of staff ko po ay napakalapit sa mga Marcoses. So kung gusto ko lamang makinabang sa pwesto ng mga Marcoses, kaya ko po yun. Nandun yung aking ihada, na hanggang ngayon isa sa pinakamalapit, lalong-lalo na kay Lisa Araneta Marcos. At nandiyan naman yung aking access kay Marcos Jr. Pero ako naman po ay sumapi lamang sa unit team dahil naniniwala ako na at some point, dahil hindi naman ako talagang politiko, ako isang abogado at akademiko, kinakailangan kong pagtiwalaan yung aking kinikilalang pinuno sa larangan ng politika. At ang punto pong yon, ang kinilala kong pinuno ay si VP Sara. Bakit hindi ko naman kinilala si Tatay Digong na nagsasabing, huwag kang sumali dyan kay Marcos Sr.? Well, ang katunayan po, ang aking naisip noon, wala kasi talagang gusto sumama kay Inday Sara dahil ayaw nga ni Tatay Digong na sumama kay Marcos. Sa akin naman, kung ako ay tapat kay Tatay Digong, wala namang mawawala kung sasamahan ko ang kanyang unika iha, well, not unika, no? At least yung panganay niyang anak na talagang apple of his eyes, para bantayan na hindi naman pagsamantalahan yung kanyang anak. So ang aking pagsapi sa unit team na alam kong ayaw ni Tatay Digong, hindi naman po yung pagsuway kay Tatay Digong. Kung hindi, yan naman po yung garantiya na bagamat ayaw samahan ni Tatay Digong si Inday Sara sa kanyang journey kasama ang mga Marcos, kahit paano, merong re-rest back Inday Sara.
Yan po ang tunay na dahilan. So nung tuluyan nang nabiyak ang unit team, malinaw. Kung gusto ko lang manatili sa pwesto, kung gusto ko lang na makinabang sa pwesto, o pwede naman akong manatili kay Marcos. Pero hindi ko naman ginawa yon kasi sa mulat-mula, wala akong tiwala dito kay Marcos. Ang tingin ko, walang mabuting gagawin ang Marcos. At ang inaasahan ko ay si Inday Sara Duterte lamang. Sandali lang po bubuksan ko lang pinto. Masira po yung aking pag-emote dahil kinailangan kong buksan ang pintuan. So, mabalik po tayo. So, nung 4 ng Setyembre, ang katunayan po, lumuha ako nung night before. Dahil alam ko, hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. Sa aking inang bayan, na paulit-ulit kong iniwan, pero palagi ko pong binalikan. Itong nakalipas na taon po, mahirap po ang aking kalagayan. Well, unang-unang po, hindi po tayo nakapagtrabaho. Nabubuhay po tayo sa counting savings natin na alam naman natin na mauubos na rin. Pangalawa, nawalay po ako sa aking 2 anak. Alam niyo ba ho, sa 1 taon, 1 araw at kalahati ko lang nakita yung aking 2 anak. Ito po yung Enero. Kasi paski po yung Pasko, hindi kami pinayagan ng aming host na magsama-sama. Kinailangan pa kaming umalis doon sa lugar kung nasaan kami para magkaroon ng reunion. Pero sandaling-sandali lang po ang pagkikita namin. 1 day and a half. 365 days in a year. 1 day and a half ko lang po nakita yung 2 kong anak. Yung aking misis po, magkasama po kami ng unang 6 na buwan. Nagkita po kami matapos ng 3 araw. Nung ako'y umalis ng Setyembre 4, nung Setyembre 11 pala, mahigit pa sa 3 araw, na-reunite naman po kami. Pero 6 na buwan na po kami hindi magkasama. Ito po nga yung pinapunta ko ni Baby Sara dito sa Netherlands at naiwan ko yung misis ko dahil wala siyang visa dito sa Shenzhen. At hanggang ngayon po, hindi ko alam kung kailan ko makikita ang anak ko o ang aking misis. Dahil ang aking misis nga po, gaya na aking sinabi, binigyan ng visa, renevoke naman. Ang aking mga anak, hindi ko po alam kung makakakuha ng visa. Wala pong kita, malayo sa pamilya, malayo sa mga kaibigan. Mahirap po talaga ang aking dinanas. At syempre po, hindi nakakatulong naman na pati dito sa dahig, marami talaga nagiging problema. Problema na siguro dapat asahan. Dahil dito naman sa Hague, hindi talaga sila sanay magsama-sama bilang Pilipino at itong kauna-unang pagkakataon na sila nagsama-sama. Pero hindi po yan nakatulong dun sa lungkot at dun sa hirap na aking dinadanas bilang isang self-proclaimed exile at bilang isang asylum seeker. Pero gagawin ko ba muli ang lahat ng aking ginawa? Sa tingin ko po, ako po'y hindi magiging tapat sa lahat ng aking pinanindigan kung hindi ko po ginawa ang aking mga ginawa. Importante po na magsalita laban sa katiwalian. Kung ang parusa ay itong paninirahan na malayo sa inang bayan, tinatanggap ko po yun. Dahil ngayon naman, maski malayo sa inang bayan, patuloy naman tayo nadidinig. Kaya po nila nais na tayo ay makulong na walang bail. Dahil nga po nais nila tayong supilin. Itong aking boses po sa internet, isa po tayo sa pinakamalakas, hindi ko alam, wala naman akong ginagawa.
Dakdak lang ako ng dakdak. At some point po, in a period of 90 days, 500 million po ang naging reach natin. Naririnig po ang boses natin. Naririnig ang ating panawagan na tama na, sobra na. Hindi dapat maging presidente ang isang tao na alam natin wala sa tamang pag-iisip. Hindi po ako magpapatinag. Kaya nga po yung mga kasama natin dito sa dahig, nung minsan na nagtangka na supilin tayo dahil nahihiya sila sa isa sa aming mga bisita na si Amy Marcos, hindi ko po matatanggap na hindi ako magvavangag-vangag maski nandyan si Amy dahil alam naman ni Amy ang aking puso't damdamin. Mula pa nung ako'y high school student na nakidebate sa kanya hanggang ngayon, alam niya na ako, ang aking buong pagkatao ay naniniwala na salop sa lipunang Pilipino ang mga Marcoses. Totoo na may punto na nais kong paniwalaan na si Amy Marcos ay nais iwasto ang posisyon ng kanyang pamilya sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero tapos na po yun. Dahil sa akin magagawa lang niya yan kung talagang sasabihin niya na adik ang kanyang kapatid at dapat na siyang magpahinga. So sa ika-unang taon ng aking pagkakawalay, humingi ako ng pasensya una-una sa aking pamilya. Sana po, pagdating na panahon na magkakaroon ako ng mga apo at apo ng aking mga apo, kayo na po magpaliwanag na nung minsan, meron kayo naging ama na Harry Roque, nanindigan sa kanyang paniniwala, nanindigan sa pagmamahal sa bayan. Di na po ako magtatagal dahil ayaw ko namang sa harap ninyo lumuha. Pero malungkot po talaga. Ang akin na lang po, gumising na po tayo sa katotohanan na kung hindi natin papalitan ang namumuno sa Pilipinas, wala pong kabunabukasang hinaharap ang ating mga mahal sa buhay. Bukas po, nung nawagan si Pa Eric ng Black Friday protest, sana po dumalo kayo. Hindi po sapat na iyong galit ay dinabas nyo sa internet. Marami pong gaya ko na malaki na po ang nasakripisyo para sa inang bayan. Kayo naman po ngayon ang magsakripisyo sa pamamagitan ng paglabas sa lansangan upang ipahiwatig hindi lang ang inyong pagmamahal sa bayan, kung hindi ang mensahe na handa kayong ialay ang inyong mga sarili para sa inang bayan. Dahil kung ating mga ninuno naman ay hindi nagkaroon ng ganyang paninindigan ng panahon laban sa Espanyol, panahon laban sa Amerikano, panahon laban sa Hapon, at panahon laban sa diktaturyang Marcos, wala rin po tayong mamahaling Pilipinas. Ang Pilipinas na meron tayo ngayon. Yun lang po. Sa lahat po ng mga naniniwala sa akin sa nakalipas na 58 taon na aking pamumuhay, maraming salamat po. Sa lahat ng mga nabubwisit sa akin, pasensya na po. Ang aking masasabi lang po, kahit kayo nabubwisit sa akin, yung aking dinadanas po ngayon na mamuhay malayo sa lahat sa aking mahal sa buhay, yan po'y patunay naman na lahat aking ginagawa ay dahil sa pagmamahal sa bayan. Salamat po muli. Kita-kita po tayo sana sa EDSA at sa iba't ibang lugar kung saan gagawin ang Black Friday protest. Salamat po. Kailangan po na inyong panalangin. At gaya na aking sinasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines.